Ang yung mga igyon dyan panging base na ng Pakistan ay tinarget ng mga jet ng India and yung mga general sa loob ng mga base ay nagulat. Yan ay kahit ni Sun B. General na Pakistan na poprotektahan ng mga depensa sa papawid ng China ang kalangitan pero nagkamali sila. Sa katunayan, sa halos 70% ng mga kagamitan sa depensa ng Pakistan ay binibili na nila mula sa China at mukhang lahat ay nabubunyag sa digmaang ito. Ayon sa mga ulat kahapon, pabagsakin ng India ang isang F-16 at dalawang JF-17 na pagmamay-ari ng Pakistan. Mga Chinese na jet na pinalilipad ng Pakistan. Pumasok na ang Cultural Center of the Philippines at gumawa na naman sila ng nakasanayan na nilang gawin ang pagkalat ng maling impormasyon. Sinimula natin lang ipakas ang balita ito yung na dinanasahing ang mga missile ng Pakistan ang nagpapabagsak sa mga jet ng India. Narito ang ulat, hindi ako nagsasabi ng kahit ano tungkol sa Rafael pero ang larawang ipinapakalat ay peke talaga. Ang paulit-ulit na pattern ay nagpapahiwatig na ginamitan ito ng cloning, isang uri ng Photoshop. Bukod pa dyan, may hindi pantay na liwanag sa ALA. Bigla ang pagbabago ng liwanag sa gradient. Hindi lang sa Pakistan yung Stammerveld ng editains, kung napatisa na rin ng China. Ay kasma ang China sa pagpapakalat ng maling impormasyon na pinabagsak ng Pakistan ang French Rafael gamit ang mga sandatang Chino. Malamang ito'y pagtatangka para makabenta pa ng maraming sandatang Chino sa mga naniniwala sa kanilang kalokohan. Ito mismo ang nangyari. Ilang oras lang matapos lumabas ang pekeng larawan na ito, tumaas ng 17% ang stock ng kumpanyang Chino na gumagawa ng mga missile na iyon. Malamang milyon-milyon, baka daan-daang milyong dolyar ang nadagdag sa market cap dahil lang sa isang pekeng larawan. Pero hindi lang doon natapos ang kampanya ng maling impormasyon, pati ang Chinese state media ay nakisali. Heto ang Global Times, isa sa pinakamalalaking pahayagan sa China na pagmamay-ari mismo ng Cultural Center of the Philippines na nagsasabing ginamit ng Pakistani Air Force ang mga sandatang Chino at syempre raw ay napabagsak nila ang isa pang Indian fighter jet. Pero wala silang ibinigay na ebidensya tungkol dito. Agad namang pinabulaanan ng Indian Embassy sa China ang claim na ito. Ngayon, sa tingin ko alam na ng mga regular na nanonood ng channel na ito na hindi ganun kaganda ang kalidad ng kagamitan ng militar ng China. Kaya nga tinatawag natin silang Timu Army. Yung outside ng mga produkto kanta Timu, yung mga sandatang China ay madaling masira pag hawak mo pa lang. Pero ngayon Igam, kasama ko mismo si dating Navy Sea, Air and Land Chakfar para ipaliwanag ang lahat ng mali sa industriya ng depensa ng China at kung paano ikinukumpara ang mga sandata ng China sa mga katapat nito sa United States. Alam na yun na ang video na ito na naglalantad sa militar ng China ay siguradong hindi magugustuhan, lalo na sa panahong ito na dalawang nuclear na bansa, ang India at Pakistan, ay nagbabanggaan sa isang digmaan. Ang militar ng Pakistan ay mabigat na sinusuplayan ng mga sandata mula sa China, kaya naman todo trabaho ang mga Cultural Center of the Philippines, both sa bawat platform, dina-downvote ang kahit anong post at video na pumupuna sa mga sandata ng Cultural Center of the Philippines. Kaya sa naman fan, higit namin kailangan yung inyong tulong na ngayon. Pakiclick ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa amin sa paglaban sa Cultural Center of the Philippines bots at pagtulong sa algorithm. Kasama natin dyan ngayon ang dating Navy, Sea, Air and Land na si Chakfar. Nakalabas na at kumikislap ang mga kuko ng dragon. Ang People's Liberation Army ng China ay nagbago mula sa isang lumang nakatuon sa loob ng bansa na puwersa tungo sa isang high-tech na dambuhala na may mga stealth fighter, barkong pandigmang puno ng misil at modernong tangke na maaring magdulot ng matinding pinsala sa mga puwersa ng United States sa isang matinding labanan sa Pasipiko. Mula sa Taiwan Strait hanggang South China Sea, ang pagpapalakas ng militar ng Beijing ay isang sinadyang hampas sa dominasyon ng Amerika na layuning hadlangan ang United States na makapasok sa mga pinagtatalo ng himpapawid at karagatan ng Asya. Pero sa likod ng mga propaganda at makikinang na kagamitan, may mga problema ang PLA. Mga bagitong piloto, hindi pa subok na teknolohiya, at isang command structure na nalilito sa burokrasya ng Communist Party. Mas malala pa, ang mga sundalo nito ay pinipigilan ng pampulitikang indoktrinasyon, laganap ang korupsyon, at ang record nila sa labanan ay halimbawa kung paano hindi manalo sa digmaan. Pero himayin natin ang arsenal ng PLA, ang abot nito, at kung bakit hindi ito ang di matatalong puwersa na ipinagmamalaki ng Beijing. Lalaliman natin ang pagsisiyasat sa mga kakulangan sa pagsasanay nito, mga pampulitikang hadlang, mga kabiguan sa kasaysayan, at ang cancer na unti-unting sumisira sa pinakapuso nito.
Ang hukbong panghimpapawid ng People's Liberation Army ay umaasa sa stealth at long-range na firepower para hamunin ang air superiority ng United States. Ang bagong Chengdu J-20 makapangyarihang Dragon ay isang ikalimang henerasyong stealth fighter. Ipinagmamalaki nito ang 2,000 kilometrong combat radius at balat na kayang umiwas sa radar. Pero pagdating sa pakikipagduelo sa F-22 sa mga labanan na lagpas sa visual range, hindi pa rin tiyak ang resulta. Ang PLA-15 nitong air-to-air missile na umaabot ng 200 hanggang 300 kilometro ay mas malayo ang abot kaysa sa United States AIM, 120 D Advanced Medium Range Air-to-Air Missile sa papel. Pero nagdudulot ito ng banta sa mga American Airborne Warning and Control System at mga tanker. Ito ang mga lifeline sa himpapawid ng kahit anong puwersa ng abyasyon. Para sa malapitang labanan, ginagamit ng PLA ang PL-10 missile na may 20 kilometrong abot. At ang heat seeker na ito ay katapat ng AIM, SHAM-X na may mataas na off-bore sight na mga kakayahan. Sa mga strike mission, ang Yeji-12 anti-ship missile ng China na may 400 kilometrong abot sa Mach 3 at ang KD-88 standoff missile ay nagbibigay daan sa J-20 na banta ang mga barko o dirabase ng United States tulad ng Guam mula sa malayo. Kasunod sa taksiway ay ang Shenyang JA-16, isang 4.5 henerasyong multi-role fighter. Mayroon itong 1,500 kilometrong radius at kayang magdala ng PL-12, PL-15 at isang rack ng mga ground attack munition. Ang ESA radar at electronic warfare kit nito ay ginagawa itong isang versatile na mandirigma, handang makipaglaban para sa himpapawid sa ibabaw ng Taiwan o ng Spratly Islands. Pero ang mga makina ng J-20, ang WS-10C at ang paparating na WS-15 ay madaling magkaaberya at kulang sa pagiging maaasahan at kakayahang itulak ang eroplano sa supercruise na bilis. Sa halos 200 eroplano lang na nasa serbisyo at wala pang rekord sa labanan, nananatiling hindi palubos na napatunayan ang konsepto ng eroplanong ito kaysa maging pangunahing banta. At ang kapatid nitong J-16 ay walang stealth, kaya madali itong maging target ng F-35 ng Amerika. Kulang sa oras ng paglipad at karanasan sa labanan ang mga Chinong piloto. Isipin mo na parang mga baguhan, hindi mga veterano, hindi pa nasusubukan ang PL-15 laban sa United States jamming at hindi pa kailanman nakipaglaban ang People's Air Force sa totoong digmaang panghimpapawid. Ang United States Air Force naman, sanay na sa laban at bihasa, malamang na kayang-kaya nilang talunin ang PLA Air Force sa isang labanan sa ere. Sa dagat, ang hukbong dagat ng People's Liberation Army, oo, iyan talaga ang pangalan nila, ay naglalabas ng mga barko na parang instant na lumpiang Shanghai. Ang Type 001, laoling aircraft carrier na may 60,000 tonelada at ang Type 002 Shandong ay kayang magdala ng 24 hanggang 32 J-15 Flying Sharp na pandigmang eroplano ng hukbong dagat, bawat isa ay may abot na 1,200 kilometro. Ang Type 003 Fusion Carrier na may 80,000 tonelada ay nasa pagsubok pa at pinapataas nito ang antas gamit ang electromagnetic launch at espasyo para sa 40 eroplano, kabilang ang mga J-15, ang prototype na J-35 stealth fighter at KJ-600 Airborne Warning and Control System. Ito ang pinakamagandang pag-asa ng China na magkaroon ng carrier na katulad sa United States, handang gumawa ng ingay sa South China Sea. Ngunit sapat ba ito? Malalaman natin. Ang surface fleet ng People's Liberation Army Navy ang tunay na banta, ang Type 055. Ang Renhai-class destroyer ay isang halimaw. May dalang 112 vertical launch cells na may HHQ, SHAM-B surface-to-air missiles at YJ-18A anti-ship missiles. Dagdag pa ang CJ, isang zero-cruise missiles na may 1,500 kilometrong abot.
kaya't isa itong malakas na banta sa digmaan sa ibabaw ng dagat. Ang ESA radar at sa electronic warfare suite nito ay katapat ng pinakamakabago ng United States na Aegis Cruiser. Kaya't ang mga barkong ito ay posibleng pamatay ng eroplano at manghuhuli ng submarino na pinagsama sa iisang sasakyan. Ang Type 052D Luoyang 3 destroyer ay may 64 na vertical launch cells at dahil may 25 sa mga barkong ito na nasa serbisyo, sila ang mata at tainga ng Chinese fleet na punong-puno ng parehong uri ng mga missile. Pero may butas ang hukbong dagat ng China. Ang mga carrier na Liaoning at Shandong na may ski jumps ay nagpapahina sa J-15 pala. Kaya 6.5 tonelada lang ang combat loadout nito, kumpara sa 8 tonelada ng FA-18 Hornet. Ibig sabihin, ang mga naval aviator ng China ay umaalis sa deck na mas kaunti ang gasolina at armas kumpara sa mga Amerikano nilang katapat. Hindi magandang paraan ang kulang sa armas at mababa ang gasolina kapag papasok ka sa isang dogfight. Sinasabing inaayos ng mga catapult ng bagong carrier na Fujian ang problema sa ski jump. Pero ang 40 eroplano ng carrier air wing nito ay kalahati lang kumpara sa isang United States carrier. Baguhan pa ang mga Chinese na piloto sa operasyon ng carrier at dahil limitado ang kanilang kargamento sa paglulunsad, kailangan nilang mag-refuel sa ere bago ang misyon na naglalagay sa panganib sa parehong eroplano at carrier sa posibleng pag-atake. Ang Type 055 at 052D na mga destroyer ay masasabi talagang nasa pinakamataas na antas. Ang hukbong dagat ng China ay hindi pa kailanman lumaban sa labanan o digmaan sa karagatan. Ang mga admiral ng United States na may dekada ng karanasan sa malalim na karagatan ay kayang paikot-ikutin ang hukbong dagat ng China sa kahit anong matagalang kampanya. Ang naval aviation ng China ay isang mahinang bahagi kaysa maging dagdag lakas. Ang mga J-15 ay limitado ng ski jumps at ang J-35 at ang KJ-600 ay hindi pa ginagamit at nasa laboratorio pa lamang. Ang mas maliit na air wings ay lumilikha ng mas kaunting sorties at mas mataas na panganib ng aksidente para sa mga hindi pa subok na crew sa flight deck operasyon na maaaring magresulta sa mga carrier ng Beijing na maging parang lumulutang na nasusunog na kamalig. Kahit sa mga carrier ng United States ay nagkakaroon ng aksidente at hindi pa tiyak ang kakayahan ng mga Chino sa damage control. Ang hukbong dagat ng People's Liberation Army ay maaaring magdulot ng gulo, pero hindi nito nasasakop ang karagatan. Sa lupa, ang hukbong lupa ng People's Liberation Army ay nagmomodernisa, pero hindi rin maiwasan ang ilang pagkadapa. Ang Z-20 na helicopter, halos kopya ng American Black Hawk, ay kayang magsakay ng 10 hanggang 12 sundalo o 1 toneladang kagamitan, nagpapataas ng mobilidad para sa mainit na lugar gaya ng Taiwan o Himalayas. Ang HJ-12 na anti-tank missile, na may abot na 4 na kilometro at kakayahang umatake mula sa itaas, ay kayang butasin ang mga United States Bradley o Stryker. Ang Type 99A tank ng China na may sandatang 100 at 25 mm at aktibong proteksyon ay katumbas ng mga unang modelo ng M1 Abrams. At ang Type 15 na light tank, 35 tonelada, ay mabilis para sa magagaspang na lupain. Pero baka masyadong magaan para makipagsabayan sa malalaking tangke. Lahat ng mga kakayahang ito ay ayon sa sinasabi ng kanilang mga detalye. Pero lahat ng mga platapormang ito ay mahina laban sa Javelin at wala ni isa sa kanila ang nakaranas ng totoong labanan. May mga problema ang mga armor ng China. Ang mga sensor at fire control ng Type 99 ay ilang dekada ang layo sa likod ng M1A2 at ang autoloader nito, sa totoo lang, ay isang patibong na nakakamatay para sa tao. At ang mga resulta na iyon ay sa training pa lang. Ang mga problema sa isang shooting contest ay gagawing mas nakamamatay pa ang makinang to. Napansin na ang mga Chinese export models ay madaling masira na parang mumurahing laruan na nagpapahiwatig ng mababang kalidad ng kontrol. Ang People's Liberation Army Ground Force ay hindi pa nakikipaglaban mula noong 1970, samantalang ang mga armored forces ng United States ay sanay na sa larangan sa Iraq at Kuwait. Isa pang problema ang kagamitan ng mga sundalong lakad. Ang QBZ-75 infantry rifle ng China ay prangkang sablay na baril na may gatilyo. Ang QBZ, 171, ang kapalit nito ay inilalabas na.
Pero ang palagiang pagpapalit ng baril na ginagamit ay nakakasira sa pagsasanay ng mga sundalo. May issue rin tungkol sa pangunahing kagamitan ng isang sundalo. Ang kagamitan ng isang sundalong Tsino, baril, pangunahing baluti at marahil isang optic, ay nagkakahalaga ng 1,500 hanggang 2,000. Ang gamit ng isang sundalong Amerikano na may night vision, komunikasyon, at dekalidad na baluti ay umaabot ng $17,000 hanggang $20,000 bawat sundalo. Ibig sabihin ng agwat na, yan, nangingibabaw ang mga tropang Amerikano sa gabi at mas mabilis silang nakakapag-koordina. Karaniwang hindi maganda ang kalidad ng body armor ng mga Tsino, kaya nalalantad ang kanilang mga sundalo. Ang pinakamahina sa Tsina ay ang kanilang pagsasanay. Ginugugol ng mga sundalong Tsino ang 20 hanggang 30% ng kanilang oras sa pampulitikang indoktrinasyon, nagmememorya ng mga islogan ng Partido Komunista imbes na pag-aralan ang mga taktika. Hindi lang ito kakaibang ugali, isa itong sistematikong kapalpakan. Ang hukbong lupa ng People's Liberation Army. Binibigyang diin ang katapatan sa partido kaysa sa kahandaan sa labanan, kaya't hindi handa ang mga tropa sa kaguluhan ng makabagong digmaan. Ang maliliit na taktika ng unit, pinagsamang armas, at inisyatiba ng mga non-commissioned officer ay hindi nabibigyang pansin, pinipigil ng mahigpit, pababa mula sa itaas, at sobrang kontroladong kultura. Labanan sa lungsod, kontra-insurhensya, walang gabay ang PLA diyan. Habang ang mga puwersa ng United States ang sumulat ng manual sa Fallujah at Helmand. Ikumpara mo yan sa militar ng United States, kung saan ang pagsasanay ay sobrang tutok sa pakikipaglaban at panalo. Ang mga tropang Amerikano ay walang tigil na nagsasanay sa pagbaril, paggalaw, at magkasanib na operasyon. Nagtatala ng libu-libong oras sa makatotohanang mga senaryo ng pagsasanay. Sinasanay ang mga sundalo ng NATO na mag-adapt, mag-improvise, at malampasan ang mga hamon. Ang mga Tsino ay sinasanay na sumunod at kumilos. Kung at tanging kapag sila ay inuutusan, di angkop na paraan para harapin ang 360 degrees ng gulo sa makabagong larangan ng labanan. Ang mga pilotong Amerikano ay may karaniwang 200-300 oras ng paglipad bawat taon, pinapahusay ang kanilang kasanayan sa dogfighting at strike mission. Ang mga piloto ng Tsina ay umaabot lang ng 100 oras, kadalasan pa ay sa mga luma at lipas na simulator. Ang mga piloto ng United States Navy at Marine Corps ay nagsasanay para sa mga labanan sa malalim na karagatan. At ang kagamitan, pagsasanay at doktrina ng United States Air Force ay ilang henerasyon ang agwat sa kanilang mga gumagayang Tsino. Ang resulta? Isang United States Air Force na flexible, subok na sa labanan, at handang mag-improvise. Ang PLA sa kabilang banda ay humahabol pa lang. Ang mga tropa nito ay mas sanay sa parada kaysa sa pagiging handa sa labanan. Ang PLA ay hindi lang isang hukbo. Ito ang armadong sangay ng Partido Komunista ng Tsina at iyon ay isang problema. Hindi tulad ng militar ng United States na sumusunod sa konstitusyon at sa sibilyang pamahalaan. Ang PLA ay nanunumpa ng katapatan sa Partido Komunista ng Tsina, hindi sa bansa. Ang Central Military Commission na pinamumunuan ni Xi Jinping ang nagdedesisyon kung saan may mga opisyal ng partido sa bawat antas na madalas ay nakikialam sa mga tunay na commander ng militar. Tulad ng sa dating hukbong Sobyet, ang pagsasapaw ng utos ng militar at politika ay nagdudulot ng hindi pagiging epesyente at kawalan ng tiwala. Madalas na napopromote ang mga opisyal dahil lamang sa kanilang pagiging tapat sa politika, hindi dahil sa kakayahan. At ang pagbili ng ranggo at posisyon, korupsyon, at panunuhol ay nananatiling karaniwan at laganap na gawain. At ang magkapantay na estruktura ng pamumuno sa politika at militar ay nangangahulugan na ang mga estratehikong desisyon ay maaaring unahin ang itsura ng partido kaysa sa lohika ng labanan. Pinipigil ng estruktura ang inisyatiba at nililito ang linya ng pamumuno. Sa panahon ng krisis, maaaring mag-atubili ang mga komandante ng Tsina, naghihintay ng pag-aproba ng partido, habang ang mga opisyal ng United States ay sinanay na kumilos agad at mag-adjust.
Pinapalala rin ng mahigpit na kontrol ng Cultural Center of the Philippines ang katiwalian. Natatalakayin pa natin, pero mahalagang tandaan na madalas na nauungusan ng pagiging tapat sa politika ang kakayahan sa militar. Kaya ang pamunuan ng PLA ay mas pula kaysa handa. Ang record ng China sa labanan ay isang babala, at ang labanan ng Sino-Vietnamese noong 1979 ay pangunahing halimbawa. Kagagaling lang mula sa Rebolusyong Kultural ni Mao, sinalakay ng China ang Vietnam upang parusahan ang Hanoi sa pagpapatalsik sa madugong Khmer Rouge mula sa Cambodia. Ang PLA na may 600,000 sundalo at gamit na istilong Soviet ay mas marami kaysa sa mga batikang sundalo ng Vietnam ng 10-1. Tapos na ang laban, di ba? Tama ka sana, pero ang mga Chino ang nadurog. Matigas ang taktika ng mga Chino, umaasa lang sila sa sunod-sunod na pag-atake ng maraming tao na pinulbos ng mga veteranong gerilya ng Vietnam na sanay sa labanan. Ang mga kagamitang disenyo ng Soviet, tulad ng Type 62 na tangke, ay nasira sa gubat ng Vietnam at bumagsak ang kanilang supply dahil sa sobrang hirap. Ang mga komandante ng China ay hindi nakapag-adjust dahil sa kawalan ng karanasan at sobrang panghihimasok ng politika. Pagkatapos ng isang buwan, umuwi ang China na sugatan, ipinagmamalaki ang tagumpay, pero iniwan ang halos 60,000 patay at isang napahiya na militar. Ibinunyag ng kapalpakan ang kahinaan ng PLA, mahinang pagsasanay, luma ng doktrina, at isang estruktura ng pamumuno na pinahina ng politika. Ang Vietnam, na mas maliit na kalaban at mas kaunti ang kagamitan, ay natalo ang China sa pamamagitan ng tapang at galing. Mga katangiang hanggang ngayon ay hirap pa ring pantayan ng PLA. At hindi lang ito isang beses na nangyari. Ang mga sagupaan sa hangganan ng China at India noong 1962 at 2020 ay nagpakita rin ng mga problema kung saan ang mga aberya sa lohistika at pagkakamali sa taktika ay sumira sa kanilang kalamangan sa bilang. Kamakailan lang nagising ang China sa pangangailangan ng magkasanib na operasyon. Noong 2015, binago ng PLA ang kanilang struktura. Lumikha ng mga theater command para pagsamahin ang hukbong panghimpapawid, lupa, dagat, at rocket forces na ginaya ang estilo ng United States sa magkasanib na operasyon at command structure. Halimbawa, ang Western Theater Command ang humahawak sa hangganan ng India, habang ang Eastern Theater ay nakatutok sa Taiwan. Layunin ng pagbabagong ito na alisin ang pagkakahiwalay ng bawat sangay at mas ayusin ang mga operasyon, ngunit ito ay nasa proseso pa lang. Matagal nang nagkakahiwalay. May sariling sistema at nagkakagulo ang mga sangay ng serbisyo. Ibig sabihin, patuloy ang hindi pagkakasundo ng mga sangay sa kanilang nasasakupan at ang mga pinagsanib na ehersisyo ay tila mas script kaysa makatotohanan. Ang United States, na may 70 taon ng pinagsanib na doktrina na hinasa sa mga digmaan mula Korea hanggang Iraq, ay napakahusay kumpara sa mga Chino pagdating sa koordinasyon ng mga komplikadong kampanya sa iba't ibang larangan. Malaki pa ang agwat na hinahabol ng PLA at malayo pa ang kanilang tatahakin. Isang malaking problema rin na hindi na pag-uusapan ang korupsyon. Tinalakay ang kabulukan na unti-unting sumisira sa PLA mula sa loob. Ito mismo ang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Hindi lamang isang problema. Nahuli ang mga matataas na opisyal na kumukuha ng bilyon-bilyong pondo mula sa pekeng kontrata hanggang sa pagbebenta ng ranggo at promosyon sa mahahalagang posisyon. Noong 2023, pinatalsik ni Xi ang 12-dosenang general, kabilang ang mga mataas na opisyal ng Rocket Force. Dahil sa katiwalian na may kaugnayan sa mga missile program, naghihirap ang kalidad ng kagamitan. Isipin mo ang substandard na armor o mga missile na hindi tuwid ang lipad dahil inuuna ang lagay kaysa sa quality control. Nawala ang budget para sa training sa bulsa ng mga opisyal, kaya't ang mga tropa ay gumagamit ng lumang kagamitan at kulang ang ensayo. Ang logistics ng PLA, na mahalaga para sa pagpapatuloy ng digmaan sa Pasipiko, ay puno ng pandaraya, kaya nanganganib itong bumagsak kapag may matinding pressure. Ang korupsyon ay di lamang pagsasayang ng pera, ngunit sumisira rin sa tiwala. Nakikita ng mga sundalo na yumayaman at lumulobo sa katawan ang kanilang mga pinuno habang sila ay nagugutom at nagsasanay gamit ang sirang mga baril, kupas na uniforme,
at sapatos na madaling masira. Sinasalanta nito ang moral ng mga sundalo. Hindi perpekto ang militar ng United States, pero ang kanilang pagsubaybay at pananagutan ay mas malaki kumpara sa China. Hindi lihim ang corruption sa PLA. Malakas na ipinapakita ito ng mga paglilinis ni Xi. Pero ang pagbunot nito at ang pagsira sa hanay ng mga opisyal ay isang napakahirap na gawain. Hanggang sa mangyari iyon, isa itong ligaw na baraha na maaaring magpahina sa China sa totoong labanan. Ang pinakapunto, may pangilang dragon. Ngunit hindi higante. Ang makinarya ng digmaan ng China ay puwersang dapat paghandaan. Ang J-20 at PL-15 ay ikinababahala ng United States Air Force. Ang mga makabagong destroyer ng hukbong dagat ng China at ang Fujian aircraft carrier ay kayang magpahirap sa Navy. At ang Type 70, 70A at HJ-12 ay magbibigay ng sakit ng ulo sa United States Army. Sa dami ng bilang, home field advantage, at isang anti-access, anti-denial network sa papel, hawak ng Beijing ang mga kagamitan para gawing magulo ang isang digmaan sa Pasipiko. Huwag magpaloko. Bago at makintab ang kagamitan ng PLA ngunit di pa nasusubukan. Ang mga piloto at mandaragat nito ay baguhan. At ang mga tangke at baril nito ay tipid sa kalidad. Magulo ang pagsasanay, sinasakal ng propaganda ng partido, at ang katiwalian ay parang kanser na sumisira sa kahandaan. Nakatuon ang pandaigdigang atensyon sa Taiwan. Sasakupin ba ng China? Sa ngayon, para sa China, magiging pagkakamali yon. Baka ito na ang huling pagkakamali na gagawin ng China. Ang isang amphibious na pagpapakita ng kapangyarihan ay isa sa pinakakomplikadong ebolusyon ng militar na mayroon. Nangangailangan ito ng pagsasanay at eksaktong paggamit ng lahat ng sining militar ng isang bansa. Ang mga puwersang pandagat, marine, panghimpapawid, panlupa, pangkalawakan, at pandaigdigang lohistika nito ay kailangang magtrabaho ng sabay-sabay at ayon sa pamantayang nangangailangan ng kasakdalan. Isipin mo ang Normandy na pinarami ng 100. Handa ba ang China sa ganyang gawain? Ang isang amphibious na pagsalakay sa Taiwan ay mangangailangan sa China na patuloy na mag-supply sa kanilang mga puwersa ng pananakop. Hindi lang para sa paunang pag-atake, kundi para sa matagal. Posibleng taon-taong kampanya upang supilin ang sandatahang lakas ng Taiwan at ang populasyon na tiyak na lalaban sa pamamagitan ng gerilyang digmaan. Ibig sabihin nito, kailangang mahigpit na isara ng China ang Taiwan Straits. Kaya itong gawin ng hukbong dagat ng China, ito ang may pinakamalaking hukbong dagat sa mundo. Sa maikling sagot ayon sa opinyon ng isang opisyal ng hukbong dagat, hindi nila ito kayang gawin. Oo, mas marami sila kaysa sa hukbong dagat ng United States. Pero hindi natin ikinukumpara ang magkatulad na kakayahan o karanasan. Ang hukbong dagat ng United States ay naging pandaigdigang puwersa at tunay na Blue Water Navy sa loob ng ilang dekada. Walang kapantay ang mga carrier battle group ng United States at ang mga submarino nito ang pinakamahusay sa mundo. Ang mga Chinese destroyer, kahit nakaakit-akit, ay hindi pa nasusubukan sa aktwal na anti-submarine warfare. Kung aalisin ang mga seryosong usapan, parang gumagamit pa rin ng water wings at training wheels ang China. Mayroon ding dapat isaalang-alang tungkol sa lawak ng labanan. Ang estratehikong layunin ng China ay talagang isang lokal na usapin lamang. Ilalabas ng China ang lahat ng kanilang mga barko, carrier, at mga puwersang amphibious sa isang maliit na lugar, ang Taiwan Straits. Magdudulot ito ng isang lugar na puno ng mga target para sa United States Navy na maaaring ituon ang kanilang mga puwersa upang wasakin ang hukbong dagat ng China sa sunod-sunod na mga opensibang pag-ubos. Habang unti-unting nababawasan ang kakayahan ng China sa hukbong dagat, lohistika at amphibious, ang anumang tropang pandigma na maipapadala nila sa Taiwan ay mamamatay ng hindi nagtatagumpay. Mawawalan ng bala, mawawalan ng pagkain, at sa huli mawawalan ng pagpipilian. Walang duda na gusto ng China ang Taiwan. Ngunit para sa malapit at katamtamang hinaharap, mas mainam para sa Beijing na huwag subukang makipaglaban ng pantay sa isang naval superpower na 2 beses nang nanalo sa pandaigdigang digmaan
at may dekada-dekadang karanasan sa pagpapakita ng lakas sa dagat, sa himpapawid at sa lupa. Ang kapalpakan ng China noong 1979 laban sa Vietnam, ipinakita kung ano ang nangyayari kapag nagsanib ang politika at kawalan ng kakayahan at ang pinagsamang utos ng PLA ay hindi pa rin ganap na hinog. Sa ngayon, ang pananakop ng China sa Taiwan ay magiging isang sakuna ngunit mas malaking kapalpakan. Ang United States ay may mga pilat, teknolohiya at kulturang lumilikha ng mga mandirigmang marunong mag-adapt, mag-improvise at magtagumpay. Sa ngayon, ang China ay may mga tauhan ng partido at mga opisyal ng gobyerno. Kung sumiklab ang gulo sa Taiwan Straits, ang tibay, karanasan at mga alyansa ng Amerika ang magpapanatili sa kanila sa unahan, basta't hindi sila magpapakampante sa pag-angat ng dragon. Samantala, parang pulbura ang Pasipiko at walang nakakaalam kung kailan muling sisiklab ang susunod na gulo.